Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating kababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga bangag ng mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay magitotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Masyang 110 lahat ng mga comments. Nandiyan rin po si Eduardo Cartera, masyang 64 na mga comments. Ingy Mentiza, masyang 39 na mga comments. Ang name na user, masyang 34 lahat ng mga comments. And Divina Domingo, masyang 21 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat po ng mga viewers na mga silent dito sa ating channel. And also, doon rin po sa mga viewers natin na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nagsishare ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ng ating po mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Castellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante. Nandyan po si Russell Teruel and Bia Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Rosalinda Cabautan. Nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. And also thank you kay Tita Jo Life in UK. Nabigay sa atin ng £2. Thank you so much also kay Elizar Tony Ginobi or Ginob. Nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin ng happy birthday si Art Zer Manansala na nandyan sa Taguig City. Siya pong anak po ni Sir Leonardo Manansala. Happy birthday! At syempre, i-acknowledge po natin ang ating po mga early birds, yung lagi pong nauuna sa pag-comment dyan sa ating comment section. Nandyan sila si Mama Marcres Hernandez, Len Gonzalez, Erwin Sinoren, Rose Guevara, Ribaya Edith, Janet Mangulad, M. Sarino, MC Zambrano, Liani Reid, Haitsu Nonoy Florin Hills, and Jima Camarines. Okay, so kamusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is your morning? Of course, I'm hoping na sana okay tayong umaga mga kabayan. At meron tayong very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Tsaka mas energetic pa si Sir Ivan kapag nilalike natin po ang ating vlog at saka gin-share rin po natin mga kabayan. Mas lalo pong mag-energy si Sir Ivan. So thank you so much po doon sa ating mga viewers na lagi pong nag-like tsaka lagi pong nag-share. So anyways mga kabayan ko. So kahapon, ang dami pong nawindang Ang daming nawindang mga kabayan. Dahil nga, di ba napag-usapan natin po yung Senate hearing doon po tungkol po sa PDEA leaks mga kabayan ko. Kasi nga siyempre iba-iba kasi doon yung mga feelings ng ibang tao doon po sa nakita nila, ang kanilang impression doon tungkol po kay Bato, tungkol po doon kay Morales, doon po sa taga-PDEA, na kung saan halo-halo lahat mga kabayan. Well, siyempre di ba kahapon sinabi ko na si Bato mukha ditong naging neutral mga kabayan at saka naging
naging objective po ang kanyang the way sa doon po sa nangyari po doon sa hearing kahapon mga kababayan. Pero siyempre, alam mo natin na hindi pa rin po mapagkakatiwalaan dito si Bato kasi siya po ay DDS mga kababayan. At saka siyempre, ramdam rin po diyan ni Sir Ivan na yung awayan daw nila ni Bato at saka ni Maharlika mga kababayan, para sa akin damadama lang ho yan Kasi nga, siyempre maraming mga issue dito, marami pong mga kabulustagan pong nangyayari tungkol dito sa mga DDS, kay Digong, kay Sara, doon po sa kanilang mga alipores na iba, para po yun mapagtakpan mga kababayan. Diversion tactics kasi ang nangyayari kahapon. Pero kapag totohanin talaga ni Bato na papauwiin po itong si Hitad mga kababayan, kasi nga 'di ba sinabi niya na inimbitahan niya ito pong si Hitad na pauwiin dyan sa Pilipinas physically para dyan po makita natin kung ano ang totoo at para ipalabas po niya ang kanyang mga nalaman ng mga kababayan. Dapat nandyan po itong si Hitad. Di ba kahapon nakita rin po natin na ito pong si Hitad parang nagmakaawa kay Bato mga kababayan. Nagmakaawa, sorry kaagad at saka inilabas niya ang kanyang saloobin lang daw at saka nagpalusot sa mga kababayan. Pero alam niyo ba, itong si Hitad mga kababayan, wala talagang plano na nauuwi ho yan. Bakit sa Ivan? Kasi meron pa akong ebidensya. Meron akong nakita mga kababayan ang kanyang vlog na kung saan marami siyang mga palusot dito tungkol ito sa batas daw ng US. Hindi daw pwede ito na basta-basta daw pauwiin po isang tao na isa daw US citizen mga kababayan. Kasi nga under daw siya sa US. Hindi na basta-basta po ang gobyerno ng Pilipinas na magpapauwi po ng isang tao na isang US citizen mga kababayan. Mamaya ipapakita natin yan kasi meron pong mga butas doon si Hitad mga kababayan. At saka nakita ko rin po na doon po sa programa po ni Ka-Eric at saka ni Lorraine Bade mga kababayan, doon po sa Pilipinas Nating Mahal yata yan, na inimbitan nila, saka natanong nila ito pong si Bato mga kababayan. So napakalaman ho natin na si Maricel Soriano mga kababayan, inimbitahan rin po ng Senado. So probably this coming May 7, darating po si Maria or si Maricel Soriano doon po sa hearing mga kababayan. So talaga excited po si Ivan kasi nga siyempre para malaman po natin ang totoong mga nangyayari mga kababayan para maliwanagan ho tayo. So ngayon, ipapatuloy po natin tungkol po dito kay Hitad, tungkol po dito kay Bato, at saka alam nyo mga kababayan, nagsalita rin po dito ang isang ex-general director ng PDEA o isang chief mga kababayan kasi nga kilalang-kilala niya itong si Morales at kilalang-kilala niya ang pagkatao po ni Morales mga kababayan. Yes, nagsalita na po at marami sa itong mga pasabog na kung saan hindi niya gusto talaga itong si Morales mga kababayan. Yes, isipin niyo po, yan, isa siyang General Director or PDEA Chief mga kababayan dyan po sa PDEA. Pero siyempre, naabutan niya kasi mga kababayan, naabutan niya itong si Morales. Saka bakit siya galit na galit? Kasi ginamit pala ni Morales yung PDEA Chief mga kababayan. Maraming galit po kay Morales. At saka dito, meron siyang pasabog. At siyempre, pag-usapan po natin mga kababayan kasi nga, napag-alaman ni Sir Ivan na meron palang plano yung mga pro-admin ng mga vlogger, yung mga Marcos na mag-rally this month mga kababayan. Yes, tuloy na po yan. At sila nakita ko yung collab po ni Mami Peng doon po kay Takiro mga kababayan. Yes, doon ko nalaman na meron pala silang plano po na mag-rally. Ito po ang pangalan mga kababayan. Ang pangalan po ng rally is Protect the Philippines, Protect the Younger Generation, Protect PBBM, Sara Resigned Movement. So siyempre ang agenda po ng rally nito mga kababayan para po pababain po sa pwesto itong si Sara. At saka doon po sa mangyari sa rally, well expected natin makikita doon sa video kung gaano po ito ka-incompetent itong si Sara mga kababayan. So mamaya pag-usapan natin yan. Kasi nga siyempre, nakita rin po ako na nag-comment doon mga anti-Marcos. Sabi nila, meron daw napalikod nito yung Malacanang mga kababayan. Yung Malacanang daw napalikod yan. Pero mamaya, i-debunk natin yan. Hindi po yan totoo mga kababayan. Kasi siyempre, nakita ko rin po. At saka yung mga kaibigan natin po na mga vlogger, kinausap rin po nila si Sir Ivan. Okay? At saka pag-usapan rin po natin. Ito rin tungkol po doon sa mga pinapakalat na mga kababayan. Kasi nga si Jason Sa, meron na po siya itong ipinakalat po na isang kabaliwan, talagang kabulustugan mga kababayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan,
Marami itong binibitaw ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, kumustahin muna natin ang ating pong mga pinalangga na mga legends, ang ating pong mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama natin mga kababayan natin pong mga Marcos loyalists. Nandiyan po mga kababayan natin pong mga DDS na mga matitino. Nandiyan po kasama rin po natin ang mga pinklawan o yung mga dilawan. So welcome po sa ating channel. At syempre, acknowledge po natin at saka pasalamatan rin po natin ating po mga bagong subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you for appreciating our channel. Okay? So anyways, as usual mga kabayan, before tayo pupunta doon sa mga mait na mga issue at saka mandidibang tayo ng mga kamaritisan po ng ibang mga vlogger, doon po sa mga vlogger po ng mga kwanggol, mga bangag mga kabayan. Well, of course, dito muna tayo po sa good news, balita po kay PBBM. Kasi si PBBM mga kabayan, nanawagan siya doon po sa mga sector na kung saan talagang tutukan dito yung mga sweldo po ng ating mga manggagawa. At saka siyempre, nagpahayag po ito ng tulong si PBBM doon po sa sector po ng mga farmers mga kabayan, sa mga manggagawa, pati po doon sa sector po ng agrikultura. So for more details, let's watch this. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na pag-aralan ang minimum wage rate ng mga manggagawa sa bansa. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Tutulungan ng pamahalaan ng mga manggagawa sa sektor na agrikultura na naapektuhan ng El Nino. Sinabi yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang pangunahan niya kanina sa Malacanang ang ika-122nd Labor Day commemoration. Sa mga susunod na araw ay magpapaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino sa buong bansa. Yung mga nasiraan, mga pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Ang nasabing financial assistance ay karagdagan sa nagpapatuloy ng programa ng Agriculture Department, DSWD at DOLE. Kasabay nito, nanawagan si Pangulong Marcos sa wage policy making bodies o sa mga institusyong may kaugnayan sa pag-aaral sa sweldo na ripasuhin at i-adjust ang sahod sa bansa ng mga manggagawa. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. I call on the National Wages and Productivity Commission to review its rules to ensure that the boards are able to maintain a regular and predictable schedule of wage review, issuance, and effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. Ang Kongreso naman, hinikayat ni Pangulong Marcos na magpasa ng mga batas para sa kapakanan ng mga manggagawa. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the law on corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Setyembre ng nakaraang taon nang lagdaan ni President Marcos para maging batas ang Trabaho para sa Bayan Act na layong solusyonan ng unemployment, underemployment at iba pang hamon sa sektor ng paggawa. Higit 5 milyong benepisyaryo naman ng tulong pangkabuhayan sa disadvantaged o displaced workers o TUPAD ang nabigyan ng ayuda mula July ng 2022 hanggang Pebrero ngayong taon. Nariyan rin ang TESDA para sa reskilling at upskilling program. Para matiyak naman ng job security, ang DOLE ay naglaan ng higit 9 billion pesos para sa mga programang magpapataas ng employability o oportunidad sa pagkakaroon ng trabaho. Kinilala rin ng punong ehekutibo ang mga overseas Filipino workers, kasabay ng pagbibigay diin sa kanilang kapakanan. Nabanggit din ng Pangulo ang Workers Rehabilitation Center na isang 50-hectare property para sa Employees Compensation Commission sa Tanay kung saan tutuloy ang mga workers at sundalo na nakaranas ng work-related injuries.
Kasabay ng Labor Day commemoration, ipinagdiwang din sa Malacanang ang 50th anniversary ng promulgation o pagkakatatag ng Labor Code of the Philippines. Exactly 50 years ago, on these very same grounds, my father, then President Ferdinand Marcos Sr., signed the Labor Code of the Philippines in the presence of representatives of various sectors. The Labor Code, born out of the vision for development, employment, and social justice, has been one of the most enduring pieces of social legislation in the country. In his own words, I quote, I remember them vividly, growth will always be tempered by justice, and development will always be weighed by the dignity of man. Inilunsad din ng Philippine Postal Corporation ang commemorative stamps para sa 50th anniversary ng pagkakalagda sa Labor Code of the Philippines. Ang lahat ng yan ay bahagi lang ng pagkilala ni President Marcos sa mga uring manggagawa. Sa lahat ng mga manggagawang Pilipino, muli ako'y nagpapasalamat sa inyo. Kayo, ang puso at kaluluwa ng ating lakas paggawa, ang nagsusulong ng ating tagumpay at ang dahilan kung bakit patuloy tayong nangangarap para sa isang mas maliwanag na bukas. Kayo ang muka ng bagong Pilipinas, magagaling, masisipag at punong-puno ng dedikasyon, kaya't nararapat lamang na bigyan ng dangal, respeto at paghahanga. Pasa po kayo na ang mga manggagawang Pilipino sa loob o sa labas man ng bansa ay patuloy na aalagaan ng pamahalaan. Okay, so palakpakan naman natin po si PBM Kabayan. Patuloy po siyempre yung Marcos administration, palakpakan naman natin. So, ganyan ba na klase na presidente ang pababain lang makabayan? At saka gusto lang papalitan po na isang incompetent? Nakakahiya, no? Na ako na talagang mahiya po sa mga haters, mga DBS na mga support na makabayan, yung mga balahura talaga, na nawagan sila na PBBM resign daw, pababain na sa pwesto. Ganyan man na klase na tao ang kanilang pababain makabayan. Wala pong ditong iniisip si PBM kundi po tulungan ang mamayang Pilipino. Ginagawa niya ang lahat para pamatugunan po yung mga hinanaing ng mamayang Pilipino, yung kanilang mga ang problema natin po diyan sa Pilipinas makabayan. Hindi ba nila makita yung mga pagsisikap ng ating presidente makabayan? Napaka-posible talaga eh. Parang naging bulag na sila. Naging totally bulag na sila dito makabayan. Binubulag kasi sila ng ibang kampo ng mga vlogger makabayan. Kasi siyempre, ang interest kasi doon ng kabilang kampo ay siyempre personal na interest makabayan para kasi babalik po ang kanilang power dyan sa gobyerno. Kaya atat na atat sila na ibabalik po ang isang Duterte dyan sa gobyerno. Kasi ngayon, unti na po sila itong lumulubog makabayan. So kaya nga maraming mga nangyari ngayon na mga paninira kay PBBM, paninira po sa ating gobyerno, destabilisasyon, at saka puro po dito mga fabricated po na mga fake news nilalabas na makabayan. For example, dito po sa issue po ng mga deep fake na mga video makabayan. Kasi alam nyo po, hindi lang pala yun, di ba napakita ko dito na isang deepfake, yung una kay PBBM, pangalawa yung kay Apula kay makabayan. Maraming iba ngayon na mga videos na klase-klase po kay PBBM makabayan. Si PBBM, meron naman sinabi doon na iba-iba, at saka sumasayaw si PBBM, mga deepfake na mga video makabayan, mga audio cloning. Marami ngayon na mga naglipaan po ng mga videos po ni PBBM. Doon po sa Twitter makabayan. So ngayon, ang plano po ng ating gobyerno, paigtigin pa at saka papalakasin pa nila yung ating cybercrime law sa Pilipinas makabayan or cybercrime security sa Pilipinas. For more details, let's watch this. Tinuturing na ng ilang mga mambabatas na banta sa pambansang seguridad ang mga naiulat na cyber attacks, hacking incidents at deepfake sa bansa. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Determinado ang mga kongresista sa pagtupad ng kanilang hangarin na mawakasan na ang mga cyber attack, hacking incidents at pagkalat ng samut-saring fake news sa bansa. Kaya naman, sinimulan na ng House Committee on Information and Communications Technology kasama ang Committee on Public Information ang kanilang pagtalakay sa issue. Kamakailan lang, pawang mga government website at records ang nabibiktima ng mga cyber attack. Kaya naman ang mga mambabatas ikinaaala
alarma na ito. Sa isang press conference, tiniyak ni House ICT Committee Vice Chair Chino Almario na tututukan nila ang pagpapalakas sa cybersecurity laws sa bansa. On one hand, we are trying to bolster our cybersecurity here in our very own country. But at the same time, we also have to be cognizant, we have to be aware that cybercrime is everywhere. Ang iba pang kongresista, inalmahan din ang kumalat kamakailan na deepfake audio ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa umano'y kanyang kautusan sa militar kahit hindi naman totoo. Ang mga ganitong bagay, maituturing na raw na banta sa ating pambansang seguridad, kaya't kailangan na ng agarang aksyon. I would like to call on the National Security Council and all members of our government to take this very seriously, because this is actually sabotage on our president's foreign policy. That's what this is. And well, if there's a need to amend our laws and declare this type of behavior as a form of terrorism, well, then we will refer to our leader here in Congress, our leader, Speaker Martin Romualdez. Para sa Kamara, magkakaugnay ang issue ng deepfake at fake news, kaya't panawagan nila sa publiko maging alerto at mapanuri. Hinimok din ng mga kongresista ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na palakasin pa ang mekanismo hinggil sa paghatid ng tama at maasahang impormasyon. Lalong-lalo na malapit na rin ang elections. Alam natin, maraming lalabas dyan. Kaya consistent naman po yung House under the leadership of speakers, the leader of the House, no? Na nagsimula tayo sa mga fake news, sa misinformation, disinformation. We have to really stop that. And that's also the essence why we do these press conferences, because the people deserve to know what is true. We also have to establish proper modes of communication where the Filipino people can rely on for correct information. So yung sa amin lang, although social media is a dangerous place in itself, that the people would be aware on what to look for, where to look for the correct information. Ipagpapatuloy ng Kamara ang pagtalakay sa issue hanggat magkaroon ng malinaw na resolusyon dito. May napansin lang ako, makakabayan, di ba doon po kay Congressman Nograles, yung TikToker, makakabayan, napansin ba natin ang kanyang sinuot? Yung, I think, Filipiniana bang tawag niyan? Correct nyo na Sir Ivan, kung mali tayo. Yung sinuot niya na parang, katulad po kay Imelda, makakabayan, pero blue ang color niya, so ibig sabihin, yan po ay modern Filipiniana ba? Sakto ba sabihin yan? Ganda talaga eh. Dapat ganyan po na mga, not uniform, dapat sa mga babae po na mga pang-formal makabayan, dapat i-adapt hong ganyan. Maganda kasi tingnan, no? Sino kaya yung fashion designer niyan? Yung designer po kay Nograles. Napansin ko talaga eh. Every time po meron siyang interview dito, meron siyang mga hearing. Napansin niyo ba? Ganyan po na klase. Pero iba-iba po yung mga design makabayan. Ang ganda nga eh. So anyways, balik na dito sa cybersecurity na issue makabayan. Ayon po sa PNP spokesperson, yung nakalimutan ko lang name yung babae makabayan, sabi na tukoy na daw yung gumawa po ng video tungkol doon sa deepfake video po ni PBBM na yung nanghikayat po dito ng gera sa China makabayan. Tukoy na daw nila. Ayon po yan ni Jean Fajardo makabayan ng PNP. Pero sana man lang po, sabi ko na, tukoy na nasa Pilipinas. Pero dapat maging transparent sa makabayan. Kasi ang kapag sasabihin na po nito, kasi nga diba that is 4 days ago na, if I'm not mistaken, that is 4 days ago. Sinabi na ho yan ng taga-PNP makabayan. Tukoy na daw nila ang location na nasa Pilipinas lang daw at saka kung sino makabayan. Alam niyo po, ang gusto ko dito, dapat ipakita rin po in public. Hindi na po dito yung puro daldal lang, kasi nga para maiwasan natin, alam mo natin, marami po mga anti-Marcos makabayan, marami ditong mga balito-balito, mga utak, na sasabihin naman dito na hanggang daldal lang, hanggang ngangaw lang, so wala sa gawa makabayan. Kasi nga, that is 4 days ago na, sana po sa ating PNP, kay Ma'am Jean Fajardo, ipakita na po nila kung sino yung makabayan. At saka para sa akin, dapat patawan ho yan ng mabigat po na parusa makabayan para hindi po yan ulitin. Bakit? Kung napapansin nyo po, kung sino ba dyan, mga followers ko, mga viewers ko dito, na meron pong Twitter, di ba napansin natin, kalat na kalat po ngayon yung mga video po ni PBBM. Talagang marami makabayan, marami po iba-iba nga eh. At saka alam ho natin, yan po ay deepfake
video. Kaya nga naalarma na ngayon ating gobyerno, pero at least nan po'y tinugunan mga kabayan. Pero advice ko dito, sana mabigat po na parusa ang ipapataw kung sino yung user na yon or content creator na yon na gumawa po ng mga deepfake videos mga kabayan. Okay? So anyways, forward ho tayo kasi meron pong medyo mga katangahan talaga eh. Doon po sa Tobias Fournier mga kabayan. Sino nga pala dito taga Antique? Diyan po sa Tobias Fournier, meron kasi nagsuntukan mga kabayan. Alam na ba natin yan? Meron pong nagsuntukan dito yung kalimutan ko name eh. Si Mayor at saka yung Vice Mayor na si Tobias mga kabayan. Nagsuntukan dahil lang po sa ayuda po ng DSWD mga kabayan. Pero before that maglabas tayo dito ng ating reaction at analysis po sa nangyari. Ipakita ko muna sa inyo yung balita mga kabayan. For more details, let's watch this. Nauwi naman sa panununtok ang pagtatalo ng dalawang pinakamataas na opisyal ng Tobias Fournier sa Antique kaugnay sa kung sino ba ang dapat mabahagi ng relief goods. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Makikita sa video na ito ang pagtatalo ng dalawang lalaki. Maya-maya pa'y sumakay sa truck ang isa sa kanila upang paandarin ito. Agad sumunod ang nakaalitan nito at saka sila nag-agawan ng susi. Sa isa pang video, makikita na pilit isinasara ang pintuan ng closed van. Paulit-ulit naman siyang hinarang ng isa pang lalaki. Mamaya pa'y ito na ang sumunod na eksena. Nangyari ang pagtatalo ng dalawang lokal na opisyal na nauwi sa panununtok ng isa sa kanila sa bayan ng Tobias Fournier sa Antique. Ang mga sangkot sa nasabing away, walang iba kundi sina Mayor Ernesto Tahanlangit III at Vice Mayor Jose Tobias Fournier. Aabot naman sa tinatayang 800 food packs mula DSWD ang laman ng truck. Sinabi ni Mayor Tahanlangit sa kanyang Facebook page na hindi niya pinapayagan mamigay ng food packs si Vice Mayor Fournier. Dapat anya itong pinapaubaya sa Municipal Social Welfare and Development Office ang relief distribution sa mga biktima ng El Nino. Nasa state of calamity ang kanilang bayan dahil sa pinsala ng El Nino. Iginit rin niya na nasa ilalim ng kanyang jurisdiksyon at responsibilidad bilang local chief executive ang pag-deliver ng ayuda sa mga apektadong residente. Gininstruksyonan ko ang ating chief of police nga i-inform ako kung may mag-abot nga delivery rigya sa ating nga banwa. As municipal mayor, that is under my jurisdiction, that is under my responsibility. Sinabi rin ng alkalde na mangingibabaw ang kapakanan ng kanyang mga constituent at hindi ang pamumulitika. Ayon naman kay Vice Mayor Fournier, ang mga hinarang na food packs ay kanyang hiniling mula kay Antique Governor Rodora Cadiao. Para sana ito sa mga residenteng hindi mabibigyan ng food packs mula sa DSWD. Dagdag pa ni Tobias, naghahanap siya ng paraang makatulong. Dumating kahapon sa bayan ang direktor ng DSWD Region 6 na si Atty. Carmelo Nochete upang alamin ang insidente. Dito ay nalaman ng alkalde mula kay Atty. Nochete na walang pahintulot mula sa ahensya ang paglalabas ng nasabing mga food packs. Nadiskubre rin na mayroon nang nakaimbak sa warehouse ng mga irrigator na nasa 1,000 food packs. Sinabi ni Tahanlangit na hindi ngayon maipaliwanag kung paano naipasok sa bodega ang mga food packs. Pareho namang humingi ng paumanhin ang dalawang opisyal sa kanilang mga inasal. Plano namang kasuhan ng slight physical injury si Tahanlangit, habang plano naman magsampa ng reklamong administratibo ang alkalde laban kay Fournier dahil sa umano'y pag-delay ng paghahatid ng ayuda sa mga biktima. Para naman kay Governor Cadiao, may tuturing na isolated incident ang insidente. Hiling niya na huwag nang maulit ang insidente, lalo pat nasa state of calamity ang Antique dahil sa El Nino. Hinikayat din ng gobernadora ang iba pang mga alkalde at vice-alkalde sa lalawigan na maging mahinahon at iwasan ang politika. Patuloy na sinusubukan ng PTV News na makuha ang reaksyon ng Department of Interior and Local Government sa insidente. Mayor Tahanlangit pala makabayan. Saka yung sa si Vice Mayor Fournier. So nakainitin sila makabayan. Siguro dahil nga, siyempre next year na yung election makabayan. Nakainitan. Pero alam niyo po, siyempre hindi ko sila kilalang dalawa. Pero kung titingnan natin makabayan, kasi nga ito po ay ayon po doon sa nabasa ko sa baba po ng video, pati po doon sa News 5 makabayan, na kung saan si Vice Mayor, siya pa ito nag-exercise siya dito ng effort
na humingi po dito ng pabor doon po kay Gov mga kabayan. So syempre, humingi siya ng tulong to kay Gov para po makakuha siya dito ng ayuda from DSWD mga kabayan. Actually, okay naman po ang ginawa ni Vice Mayor. Pero siguro ang ego dito ni Mayor, siguro lang ang ego dito ni Mayor medyo parang naampakan mga kabayan. Kasi nga siguro nakita niya si Vice Mayor na merong magandang nagawa dito at saka mas gaganda pa, babango pa ang kanyang pangalan dahil po siya po nakuha dito ng mga food packs from DSWD at saka ipamimigay niya doon po sa kanilang lugar mga kabayan. Kaya siguro hinarangan po ni Mayor. Sakto ba ang analysis, Sir Ivan? Kasi nga yan po mga comment doon po sa baba po ng video po ng PTV mga kabayan na mga taga-Antique. Sabi nila, hindi daw maganda yung karakter, yung attitude daw ni Mayor Jan Makabayan. Totoo ba sa mga taga-Antique diyan po sa Tobias Fornier? Ganun ba yung mayor na dyan? Sana pinabayaan na po niya. Kasi siyempre, ang nag-effort dito, yung si Vice Mayor. Meron kasi tayo, mga kabayan, meron tayong mga kasabihan na, for example, ako ang nagbayo, ako yung nagluto, pero iba yung kakain mga kabayan. Diba? Sakit niyan na ganun. So, dapat magkaisa lang po tayo. At saka, kung gusto po ni Mayor na babango rin po ang kanyang pangalan, maghanap siya doon ng sponsor o isang gobernador, congressman, lalapitan niya para makakuha dito pang-ayuda po sa kanya mga constituents mga kabayan. Di ba? Ganun lang po yan. Huwag na mag-away. Nakahiyay, suntukan. Dahil lang sa ayuda mga kabayan. So anyways, doon na po tayo sa makamartasan po ng ibang mga vlogger. At saka pag-usapan rin po natin yung plano po na rally sa Pro-BBM plus kakamping o mga dilawan mga kabayan. Yan po ay sanib puwersa ng mga kakampings or dilawan plus yung mga pro-admin po ng mga supporters at saka yung mga vloggers mga kabayan. But before that, isa-ramar natin. Nandyan po si Joey Tebes, o si Liza Moises, Michael Viquera, nandyan po si Emmy Mapalad, Joby Montero, Dinaya or Dinya Santos, Leonardo Esteliero, Antonio Payos, Ralis Carlinga, nandyan po si Grandma Lisa, Franz Winnipeg, Evangeline Rerolie, Janet Mangulad, nandiyan po si John Kirby Maghanoy, Angelita Hulsanger, Bebencio Biscocho, and Tinkerbell. Okay? So ngayon mga kabayan, unahan ko lang po. Kasi nga siyempre marami itong mga haters nandito, mga DBs na mga balahura, at saka alam ko po, kapag meron silang marinig dito na magrarally po yung mga pro-Marcos na mga supporter, sasabihin naman dito, ito si Lisa naman po, si Felisa naman po yung nasa likod mga kabayan. Diba? Wala namang ibang sasabihin lang ang mapalikod niyan, walang iba si Felisa or si PBM. Pero dito pa lang po, sasabihin ko na sa inyo na hindi po kami lalapit or hindi po lalapit yung organizer, si Mami Ping kasi yung organizer mga kabayan. So ayon po kay Mami Ping, hindi po lalapit doon po sa saan mang ahensya, kay PBM, sa Malacanang, PCO, walang lalapitan mga kabayan. Kasi siyempre, nag-suggest ko po sa kanila, kasi nga para maiwasan po natin dito yung mga sabi-sabi. Pero kahit iwasan natin mga kabayan, mayroon pa rin pong masasabi, ito po mga DBS. Magdududa pa rin po ng mga bayaran po ang nasa likod niya mga kabayan. Pero I can assure you, ang effort po ito ng mga vlogger mga kabayan. Yes, ang mga vlogger po ito ang nagkakaisa. At saka siyempre para po marinig rin po natin yung mga hinaing po or gustong sabihin po ng ibang mga politiko kung sino man ang gustong aatin makabayan na maging speaker po ng mga politiko, wala problema ho yan. Lahat po ay invited makabayan, open po yan. Pero dito rin po sa mga ibig sabihin nila na mga baka tutulong dito yung Malacanang, tutulong dito si Felisa, si PBM, hindi ho yan mangyayari makabayan. Ako po kay Atiping nga pala, Atiping, kahit hindi nyo po sabihan si Sir Ivan Atiping kasi nga nag-message siya makabayan, kahit hindi nyo po sabihin po si Sir Ivan, full support ako dito sa gagawin nila po na rally makabayan. Atiping, full support po ako dyan. No problem mo yan. Ang channel po ni Sir Ivan, full support tayo doon, susuporta po dyan sa gagawin nila na rally. Para po sa bansa natin Pilipinas, para po sa bayan, para po sa ating mga kabataan, para po kay BBM sa Marcos Session, saka para po sa katotohanan ng mga kabayan, handang-handa po tutulong ang channel po sa Ivan, si Sir Ivan mismo, sa gagawin pong rally within this month mga kabayan. So para rin po mayroong makain, ating pong mga kababayan na gustong sasama doon sa rally mga kababayan, syempre mabibigyan rin po si Sir Ivan. So tulong-tulong po kami. So hindi ko pa sure kanino ibigay yung mga kababayan
kababayan kasi nga hindi pa natin alam kung sino po yung treasurer sa gagawin po na komite sa darating po na rally mga kababayan. So para po maintindihan natin mga kababayan, let's watch this. Tayo bilang loyalista, syempre, nalulungkot tayo sa nangyayari ngayon sa Marcos administration. Gusto sana natin, nung election, simulan ko nung election na, nung tumakbo si PBBM, ang panawagan niya is unity. So, in-embrace natin to kasi pagod na tayong pagbangayan. Pagod na tayo sa away ng dilaw, ng pula, sa away na ganyan. So, payag tayo sa unity. So, naging katandem ng ating mahal na Pangulo, si Sara Duterte. So, in-expect natin, nakakampi natin sila. Kaya lang nakakalungkot kasi yung ginagawa nila ngayon kay PBBM. So, naisip ko, actually marami namang nakakaisip na nito. Ang problema lang, walang kumikilos. Walang kumikilos? Oo. Kasi mahirap pala. Actually, kahapon naranasan ko nung nagpunta ako ng mga city hall eh. Hindi rin biro maglakad ng mga Bali, linawin natin. Inaasikaso mo na yung permit. Actually, naasikaso ko na yung permit. So, mayroon na lang ako mga hinihintay na mga ilang detalye. So, bago natin i-public lahat yung date, yung place, yung oras. Baka next year naman yan. Ha? Baka buti next year. Kailan ba? Baka next year pa yan, ha? Ay, hindi. Ito lang yan. Soon na yan. Very soon. Pero meron ng tentative month na lang. Tentative month. Ngayong May lang. Ngayong May, ha? Malinaw, ha? Ngayong May. Ngayong May na yan. Bali ngayon sasabihin na natin na ang pasimuno talaga nito is ikaw. Ako talaga. Ayan, actually, okay, ako yung kumilos, pero na-inspired ako sa inyo. Diba? Diba nag-usap tayo tungkol dito, no? Eh, inisip ko, gusto mo. Si Zenda nga gusto rin. Ha? Sila JD may gusto rin. Sila Rocky gusto. Marami may gusto eh. Pero walang kumikilos. Sabi ko, teka nga, trabahuhin ko na to. O, di ayan na, eto na. Yan, so ganito na lang Ate Peng. So, bali kasi, magaganap yung rally malamang sa Maynila. And then, pwede mo na bang sabihin o wag mo na. Maraming lugar, di ba? Hindi lang siya isang rally, no? Hindi po siya isang rally, ha? Actually, series po yung gagawin natin. Naisip ko kasi, ang style kasi ng mga, ng mga Maka-Duterte, talagang inaagad nila si PBBM, talagang iba't ibang lugar, alos parang kampanya na eh. 'Di ba? So naisip ko na sige sabayan natin sila. Ako pupunta, ikaw pupunta. Oo. Si Siyempre, Mima ako nag-organize ako. si Mima pupunta daw si Mima. Ngayon, very good. Si JDB. Tapos si La Model of Manila, hindi siya si Model of Manila ay hindi loyalist or maka-BBM pero pro-government siya. Actually, eto guys remind ko lang sa inyo hindi lang to puro maka-PBBM even yung mga dilawan, iniimbitahan din natin sila. Kasi hindi naman to talaga, although tayo, loyalist tayo, pero event to para sa mga Pilipino eh. No? Actually, kaya si kung yung mga dilaw, yan eh. ha? Esconyan yan eh. Esconyan yung si Model of Manila. Pero supportado din niya tayo. Baka si Congressman Chua baka makatulong din sa atin. Hindi ko pa siya na-reach out. Hindi ko pa natatry. Actually, etong ginawa ko na to, wala tong alam sa mga kandidato o kahit sino. Talagang eto talaga ako lang to. Kasi yung una mong binigay kasi typewritten ba yung una mong binigay? Hindi pero, pwedeng hindi typewritten. Kailangan pag lumakad ka pala niyan, kailangan handwritten pala. Hindi pala typewritten. Handwritten pala yan. So hindi pwede hindi pwedeng type, kailangan handwritten. Nasa yun? Nasa batas po yun. Kaya pinaghirapan ko talaga yan. So na-receive na yan Na-receive na yan. Okay. And then syempre ang pasimuno niyan, tandaan nyo, ayan pangalan niya. Basta ako wala ako diyan Hindi. Kasali ako diyan. Hindi pwedeng kasali ka diyan kaya lang ako lang kasi yung nagkumilos. Team color po, red lang. Oy, baka may mag-green dyan Dogs ko kayo. Shoutout, sana makauwi si TPL3. Yan kasi TPL3 eh. TPL3, uwi ka naman Guwapo talaga eh. Boss, bata niyo ako. Hindi, miss na miss nga. Gusto nga kita i-lips to lips pag nakita kita eh. Ganito,
May suggestion lang ako. Sige. May suggestion lang ako. Kasi kung pinaplano yung ganyan, dapat i-welcome nyo lahat. Kung sakali may gustong sumamang mga dilawan, may mga pinklawan, may mga politiko. May mga politiko. Kasi politika pa rin naman itong ginagawa natin dahil sa politika eh. So, kung sino yung mga gustong makisimpatya sa atin ng mga politiko na may hinaing, welcome naman sila kasi taong bayan naman din ang magdidesisyon kung kahit pa magsalita yan, kung ayaw talaga ng taong bayan, wala tayong magagawa. Pero mas maganda na maipakita natin yung boses ng pangkalahatan. Hindi lang yung boses natin ng yung boses natin kasi iilan lang tayo ng mga vloggers na sumisimpatya sa Pangulo at sa administrasyon. Ibig ko sabihin, mas kailangan natin na mas maraming boses na totoong boses dahil organic itong gagawin ninyo. Kasama nyo ako. Sabi ko nga, dahil hindi nyo ako sinoutout kanina, isang kariton na lang yung ibibigay kong tubig imbis na isang truck. Diba? Hindi nyo ako sinashoutout. So, isang ano na lang, sige na, isang truck na nga lang. Okay na yun. So yun mga boss no, Mami Ping, Alibugha, si Takero. Alam nyo naman yung puso ko di ba? Tagal-tagal ko nga hindi nag-vlog kasi ayoko kayong may makakabangga na mga vlogger na kagaya ko. At kayo na tayo magkakasama magbabanggaan sa ganyan. Pangit. So ngayon, mga boss, bata nyo ko, tingin ko lang, Mami Ping, no, mas okay na i-welcome nyo lahat. Or kung may sasabi sa mga ilan na magpapahayag na pwede ba akong magsalita sa entablado para lang sa ganon marinig naman nila yung aking opinion, pananaw sa nangyayari ngayon. Hindi man ako dating Maka Marcos pero ako'y nakikisimpatya sa kanya ngayon dahil sa nakikita namin na mali ang ginagawa netong Duterte group na to sa pangunguna ni Digong, ganyan, di ba? So, mas maririnig lahat yung boses ng taong bayan at taong mga gustong magsalita. Yun lang. Tsaka gusto kong Tama din. Kasi Mami Peng natin, pangit din. Mami Peng, kaya lang hindi na kita mali-lips to lips kasi magagalit to. Kukurutin ko yan. Shoutout sa inyo lahat dyan sa baba. Shoutout Boss Alibugha, Mami Peng, Takero. Kita-kita tayo alam ko naman like ka sa inyong sa mga nasa sa ibaba na nagko-comment, bumati, maraming salamat po. Isan, maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye po. O ayan, sa mga haters mga DBS, uunahan ko na kayo. Baka sabihin nyo naman, hakot yan, mga bayaran. Walang ganon. Kasi hindi po kami lalapit po sa mga politiko. Yan po ay mga kabayan. Talagang vloggers effort. Pro-admin vloggers effort ho yan. So siyempre, tutulong kami doon financially. Si Sir Ivan, tutulong tayo. Mga viewers, tutulong tayo. Kasi nga siyempre, kailangan rin po ng ng financial kabayan. Kasi nga, di ba, alam mo natin, kailangan rin po ng stage, kailangan po ng venue, or kailangan po ng mga pagkain, kung sinong pupunta doon mga kabayan. Pero siyempre, kapag meron ng date mga kabayan ko, mga viewers kong minamahal dito, i-announce na natin yan. So ako po ay nanawagan sa inyo kung sino mang nandyan sa Maynila, sana pupunta tayo ng mga kabayan. Okay? So supportahan natin, ipakita natin ang totoong persa po ng mga Maka Marcos. Kung sino mang mga sumusuporta ngayon sa mga Marcos, ako po ay nanawagan, pupunta tayo mga kabayan. Unlike doon sa mga DBS, kailang grupo na ni Digong, meron kasi sila mga financer mga kabayan. Ang kailang mga financer, mga malaki ho yan, kasi nga siyempre, mga Duterte, kailang mga financer, mga taga-China, ang mga vlogger na mga kabayan, ang siyempre, puro kasi yan take. Ang mga vlogger nila, puro yan take. Hindi yan marunong po mag-give mga kabayan. So dito po sa gagawin po na rally ng mga Pro-BBM plus Pink Clown mga kabayan, yan po ay vloggers effort. Magtulong-tulong lahat mga kabayan, financially at saka support mga kabayan. Okay? So diba? So ipakita ho natin ang totoong persa. So alam na ho natin, mga haters, alam na ho natin, alam nyo na po kung ano ang agenda doon. Siyempre tungkol po kay Sara mga kabayan. Doon natin ipapakita
kung gaano mga videos, mga articles, kung gaano po ito ka-incompetent ito pong ating Vice President mga kababayan. Doon malalaman lahat mga ebidensya po ng mga videos, magbigay ko sa kanila mga kababayan, magtulungan lahat. Doon malalaman kung gaano po ka-incompetent ang ating DepEd Secretary / Vice President mga kababayan. So okay, dito po sa inilabas ni Jason sa makabayan kasi nakita na nila, nakaabot na sa kanila yung ginawa po na survey from RPMD, yung performance po ng kabinete makabayan ng Marcos admin. 'Di ba sa top 20 nalalaban natin? 'Di ba sa top 20 hindi po nakapasok itong si BP Sara makabayan? Aba nag-iyakan po ang mga DBS. Nakita na pala makabayan. So ngayon, post po ni Jason sabi nito, nakakatawa ang gobyernong ito. Pati sarili nila gusto nilang bulahin makabayan. Ay siyempre hindi lang matake yan, hindi lang makain yan kasi hindi lang nakita po itong si BP Sara. Yan po ay talagang sampal sa kanilang makabayan. Kasi nga sa mga survey na ipinagawa nila, siyempre top 1 doon lagi si BP Sara, survey lang yon. Pero itong RPMD, alam nyo ba na marami pong pinagtanungan niya makabayan? Ang RPMD kapag gagawa yan ng survey, awat po ng 6,000, 7,000, pero doon sa publikos, sa Pulse Asia is only 1,000 plus makahabayan. Tingnan nyo ang advantage dito ng RPMD. So doon po sa survey, nakikita natin doon na hindi po nakapasok sa top 20 ito pong si BP Sara kasi hindi siya magaling po sa kanyang trabaho at saka bilang isang sekretary ng DepEd makabayan. So sabi dito, itong RFMD survey ang sharing nagsabi noong na super ganda ng trust and approval rating ni Speaker Romualdez. Matapos lumabas ang magkakambal na report ng Pulse Asia at pahayag na kulilat na survey itong si Tambalasulos daw. So hindi lang makain yan. Bakit? Sa sinabi pa nga lang ni Rocky makahabayan, di ba sabi po ni Rocky last April 24, sabi niya, si BP Sara daw, she is the crown jewel. Bakit mo tatanggalin ang number 1 sa approval at saka sa trust rating makahabayan? She is doing very well. Para sa kanila, doing very well. She is in fact the best cabinet secretary that we have in this government. Best secretary we have in this government, puro lang punta doon sa mga patay makabayan. Taga lang, kung sinabi dito ni Rocky na she is in fact the best cabinet secretary that we have in this government, saan dun? Hindi ko nakita Saan dun makabayan? Natugunan ba niya ang DepEd? Sige nga Rocky, butanding, natugunan ba niya yung DepEd? Maraming problema ang DepEd. At saka kapag meron ditong nangyaring Senate hearing doon tungkol po sa DepEd makabayan, nandun ba itong si BP Sara? Di ba hindi mapapakita makabayan? Doon lang niya ipapadala niya ang kanyang ASEC or USEC, doon lang. Di ba the other day merong hearing sa DepEd, napakita ba si BP Sara? Nandun po sa patay makabayan. Nandun sa patay lagi kasi gusto niyang tatas po ang kanyang survey. Kasi kapag makita ka nandun sa patay, paiyak-iyak ka, parang masabi natin dito na makabayan. Parang may malasakit daw. Ganun pala yun, mapakita sa patay. Pero sa report po ng EDCOM2, incompetent si BP Sara. Yan po ang totoong report, ang EDCOM makabayan, because that is government. Okay, so yan po hindi na makain-kain makabayan, di ba? Wala sa top 20, nakakahiya naman. Okay, so 4 na tayo. Pag-usapan natin makabayan, ito pong tungkol po sa Senate hearing, yung tungkol po kay Bato makabayan. Kasi nga siyempre si Morales mukhang naging naging man of the hour si Morales, 'di ba? Nakapansin ba natin lahat po ng balita sa SMNI, sa ibang mga vlogger, doon po sa mga kabilang kampo, puro bida si Morales makabayan. Totoong tao daw, nagsasabi ng totoo, at saka legit daw ang kanyang ipinapakita doon na dokumento makabayan. Pero siyempre nakita ho natin, yan po ay didebunk mismo ng taga-PDEA, yung si General Lasso makabayan, na yung hawak po na dokumento ni Morales wala sa kanilang listahan or sa kanilang file folder makabayan. Wala doon. Pero iginit nila na totoo daw yung dokumento makabayan, totoo daw. Pero ngayon nagsalita na po yung ex-PDEA Chief General Director, yung si Dionisio Santiago makabayan. Kasi kilalang-kilala niya
itong si Morales. Tinawag pa nga niya, mga kababayan, na ito daw si Morales ay meron siyang congenital liar daw itong si Morales, kasi kahit daw gagamitan daw ng lie detector test, mga kababayan, maging positive pa rin daw yan, kasi nga ganun po gagaling magsinungaling itong si Morales. Kasi merong instance ayon po na isang ex-PDEA General Director, mga kababayan, na si Santiago, na nung time pa po na nandun pa siya sa PDEA, ginamit daw 2 times ang pangalan po niya, mga kababayan, ginamit daw ni Morales sa kanyang pansariling interest. Kaya kilang-kilala niya, at galit na galit siya dyan po kay Morales, mga kababayan. For more details, let's watch this. Mga kaibigan, first of all, ngayong araw ng May 1, 2024, pinilit ko na maka one-on-one at makausap personal si dating Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, Dionisio Santiago. At dati rin po siya na PDEA Chief Director General na si General Dionisio Santiago. Tinanong ko sa kanya personal, ano po ba ang pagkatao? Ano po ba ang kredibilidad nitong dating PDEA agent na si Morales? Now, mga kababayan, pakinggan nyo po mabuti kung mayroon bang kredibilidad or tama ba na tayo'y maniwala sa sinasabi. At may pagkakataon ba din po kanina na tinanong ko si General Santiago, Sir, ano po ang inyong opinion? May naniniwala ka ba na may mga taong nasa likod nila Morales? Ang sagot niya, natural meron yan. At hindi aamin ang mga yan para sabihin na may mga taong nasa likod. Now, mga kababayan, pakinggan na po natin ang akin interview. Walang iba kung hindi kay General Dionisio Santiago. Si Morales. Hindi ko makakilala kaupo namin sa Brilliance ang girlfriend yan. Opo. Kaya ang tanong daw, sino mong asawa sinasabi mo? Hindi ba dalawa asawa mo? Kasi, kung kayo tayo tatanungin, sir, credible ba yung mga pinagkasabi niya? Ano? Credible ba yun? Alam mo, matalinong tao yan. Sabi nga ni General Bobby Santiago, i-polygraph test mo yan, lulusot kahit nagsisinungaling eh. Kung genital liar yan. PMA din ba siya? Ano? PMA siya, sir? Sundalo lang, pulis lang yun. PNP lang siya. Pero kung kayo, sir, tatanungin, sa inyong, siyempre, kada paano, kilala niyo naman yung background niya, meron kayang taong nasa likod niya? Diyan ba naman nagtatapak? Si Maharlika ba? Hindi naman si Maharlika, wala bang nagsusupport dyan? Meron yan, oo. Nga, pag dapat magkakausap sila. Hindi siyempre, aminin ba nila sila nagpo-provide ng Narabi yan, hindi sila magkakilala, naniniwala ka. Hindi, sir. Siyempre. Hindi. Pero kung kayo, sir, tatanungin niyo, sir, ano ang motibo ng lahat ng ito para ginagawa? Morales, gustong pumapil yan. Gustong pumapil yan. Gustong nagtayuan ng anti-drug advocacy yan. Di ba, tinira ko yan. Okay. Tinira ko yan. Pagkatapos, nung wala na ako, si Gutierrez naman binanatan niya. Sabi niya, magaling daw ako kaysa kay Gutierrez. Buti pa raw ako. Tapos nagtayo ng foundation. Ako ginawang poster board. Hindi ako umaten. Okay. Yan ang maloko yan. User. Di ang dating sa inyo, walang credible. Tanong, wala. Walang credible. Hindi ba nagka-dismiss ng time namin yan? Yes, sir. Hindi kasi ang dismiss yan, ang kwan niya, ito ang ikwan mo. Kinuha siya sa Supreme Court. Opo. Dismiss siya. Nagka-dismiss ng PDEA, in-appeal sa Court of Appeals, in-appeal sa Supreme Court. Ganyan siya. Opo. Perpetually disqualified from government service yan. Ibig mo sabihin, tanga yung mga justices. Siyempre, hindi. At tinanggal siya. Opo. Pag yun ko simple yung pinapalabas mo, sinungaling yung mga justices. Ikaw ang tama. Opo. Pero sir, kanina nga sinasabi ko nga, meron kayang dikit siya sa dating administration? Kasi dating administration gusto siya pabagsakin eh. Ano? Dating administration, gusto pabagsakin ng dating administration ng kasalukuyan administration eh. Bago po. Dikit ba siya sa dating administration, sir? Hindi ko alam. Hindi ko nakikialam na wala.
Mula nung mawala ako sa gobyerno, wala na ako, hindi na ako nakailang. Okay. Saan nakikita ko, tahimik na nga lang kayo, sir. Kaya ano gagawin ko? Ba't ako mag-iingay? Ano pala ako? Yes, sir. Pero, sir, kung anong gusto lang gawin, problema nila yun. Bagat ako, posisyon ko, nailit ng tao yan. Respeto. Kung gusto nyo palitan, mag-eleksyon ulit kayo. Pero sa tingin nyo, sir, magtatagumpay ba yung mga nag-a-attempt na papabagsakin ng administrasyon ni Pangulong Marcos? Depende sa presidente yan. Siyempre, depende kung ano mo. Kaya nga humahanap sila ng issue pa ulit-ulit. Kailangan magaling din ang mga dumidepensa sa presidente. Kung yung magdidepensa sa'yo, mapapahama ka lalo, may problema ka. Opo. Diba? Yes, sir. Ganun kasimple. O, di ba? Naniniwala po si General Santiago Makabayan na ang plano talaga ng kabilang kampo gustong pabagsakin po si PBM. Gustong pabagsakin po ang gobyerno ni PBM. Kaya nga lumabas yang si Morales Makabayan. Di ba sabi nga mismo ni General Santiago na meron pong taong malaki na sa likod po ni Santiago at saka ni Maharlika Makabayan, ni Hitad. Di ba naniniwala siya? Meron ho yan. At saka, di ba, si Bato ngayon, sabi, nagsenta kasi siya Makabayan. Ang sabi kasi ni Bato, doon po sa interview niya kay Lorraine Badoy at saka ni Kairi Makabayan, naniniwala siya na legit daw yung hinawakan na dokumento ni Morales Makabayan. Legit daw yon. Naniwala daw itong si Bato. Okay, kung saan naniwala si Bato, tsaka sinabi po ng PDEA na si Lasso Makabayan, hindi na nakita po sa record o doon po sa mga file folder, hindi na nakita po ang dokumento na yon na hawak po nito ni Morales. Alam nyo ang nasa tingin ko Makabayan, baka po pagkaalis sa office po nito ni Morales, baka dinala niya Makabayan. Bakit si Ivan? Malaking tao po sa kanyang naka-register po sa kanyang pre-operation po na report Makabayan. Malaking tao po, isang artista at saka politiko Makabayan. So probably naisip po itong si Morales, baka in the future magagamit niya Makabayan. Bakit? 'Di ba? Meron nga siyang kaso Maraming nga siyang kaso Makabayan, mga atraso kasi nga kung bakit isa po sa rason bakit siya nawala diyan sa PDEA dahil po sa extortion issue yung Makabayan o sa kaso niya ng hot nangilkil po na mga kilala po na mga tao na ginawa nilang drug suspect Makabayan. Baka nag-isip po itong si Morales in the future, magagamit niya yan. At saka hindi siya nagkamali. Diba? Biglang lumabas Makabayan. Timing na timing talaga. Dito po sa issue po ng pulburon issue. So ngayon, kinuntak nila itong si Morales Makabayan. So diba? Mismo na po, ulitin ko lang po, mismo po si General Santiago, naniniwala siya na mayroon pong malaking tao sa likod po ni Hitad at saka nito po ni Morales Makabayan. So ang lahat po, yan po ay drama-drama para po pabagsakin po si PBM. Wala silang ibang ginagawa dito kundi sisiraan si PBM at saka destabilisasyon po kay PBM Makabayan. Kasi nga siyempre gusto lang maupo po ang isang incompetent na Vice President. Pero hindi yan mangyayari Makabayan. Kasi nga marami po ditong nakasuporta kay PBM na magagaling rin po. Basang-basa na nila ang ginagawa po ng kabilang kampo Makabayan. Alam na ho nila yan. Okay? So anyways, meron kong ebidensya na kung saan ito pong si Hitad Makabayan, yung unang live niya, parang astig na astig talaga Gustong-gusto talaga umuwi Makabayan. Sabi niya, gusto ko umuwi. Sagutin natin yan. Ilalahad daw yung mga ebidensyang hawak niya, mga kabulsagan daw ng admin po ni BBM, ni Epelisa. Gustong-gusto niya. Pero biglang umatras sa kanyang vlog Makabayan. Kaninang vlog niya, umatras bigla. Biglang naduwag Duwag talaga Alam ko po ang kanyang mga sinasabi dyan sa kanyang vlog. Kasi nga, siyempre, feeling niya untouchable sa Makabayan. Kahit anong sasabihin niya yan para lang madala ang kanyang mga followers Makabayan, inuuto niya yan. Kasi nga gusto niyang palabasin dito na napaka-astig niya, matapang siya, para daw siya sa bayan. Pero ngayon, biglang naduwag, biglang nang marami nang sinasabi na dapat daw respetuin daw ang law ng US. Marami nang sinasabi Makabayan. So ito po ang ating ebidensya na siya po ay walang planong uuwi po sa Pilipinas. For more details, let's watch this. Sabi dito ng Manila Bulletin, De La Rosa mentioned that he's willing to shoulder Contreras' travel expenses in order to attend the Senate hearing. Wow! Ito mga bulletin na ito. Dapat, alam niyo, ang tunay na journalist, dapat nag-cite kayo ng mga batas. Ano ba ang batas ng Amerika, ng Pilipinas?
O, diba? Ano ba ang mga federal laws namin dito? Hindi naman pwede panghimasukan yun ang aking teritoryo. Uy, Manila Bulletin, wala bang matino-tinong journalist sa inyo? Bago sana ninyo inatter ito, you have to be responsible journalist, but you are not responsible at all. Nagbumukha kayong tanga. Pwede ba? Pwede ba ibang ipatawag ang isang Amerikanang itim ang buhok? Ipatawag natin na si Juan Pedro na yan. But dali natin dito sa Pilipinas. Can you really do that? Really? At do you think susundin ko yung mga dikta nyo sa akin? Kayo ang susunod sa akin. Kayo ang susunod sa batas, not sa akin. You follow the law. You follow the law of the Philippines at law ng Amerika. Oh, wag ganon. Papapuntahin sa May 7, dyan sa Senado. Do you think Maharlika will do that? Umikot sila sa palad ng isang diwata. Hindi man tayo tanga katulad ng mga ito. I would love to be there. Basta, ito lang ang aking... Eto, Senator Bato, gusto mo talaga? Ay, kahit na hindi natin sundin ng batas ng Pilipinas, gusto mo pumayag ako na pumunta ng Amerika. Mag-hire ka ng mga pogi-poging bruskong bodyguard ko. Okay? At ayoko ng 1, 2 dosena para protektado yung alindog ko. Okay? Tapos, bulletproof lahat. Oh, yan. Basta brusko, ayoko ng may tiyan. Gusto ko may 6 packs. Sa may 6 packs, yung mga bodyguard, mga bruskong pogi, tapos ang height, okay na sa akin ng 5'8" pataas. Okay? Okay na yun. Diba? Yan ang mga ano natin. Yung Pukpuk sa itong babaeng itong makabayan. Kitang-kita talaga eh. Ang hilig sa mga hotdog. 1 dosinang hotdog request. May 6-pack pa. Diba? Kitang-kita talaga. Pukpukin so eh. Pukpuk ito si Hital makabayan. Ang hilig sa lalaki. Yan pong klaseng babae na hindi siguro makontento sa isang lalaki makabayan. Kita naman natin. Ay, pasensya sa mga babae ha. Nakafocus na po tayo doon kay Hitad. Igunggong si Hitad eh. Kitang-kita talaga, pukpukins eh. So anyways, ngayon, alam na ho natin, walang plano po itong si Hitad kasi marami siyang mga palusot makabayan. Hindi daw siya na ng bodyguard na mga may 6-pack, saka 5'8" ang height makabayan. 5'8" ang height. Namili eh. Pero before tayo mag-jump po sa ating next topic makabayan, share mo natin. Nandyan po si Biyahe ni AJTV from South Korea. Nandiyan po si Jelen Quezon. Hi to Jemson, Regen, Jeriel, and Jem of Cute Cebu City. Greetings from Rodolfo Ranadarbor of Tansa Cavite. Nandiyan po si Helen Cabayao, Axel Roses, Evelyn Garcia, Agapi Jan Lagon, Ashen. Nandiyan po si Marilo Bidnarek, Alvin Sagales na nandyan sa Dubai. Hi daw galing from Eva Atienza. Hi to Sarah Brightman Vlog. Hi to Papa Adelio, Dave Gamer 101, Aspernito, Dale Daryagan, Mary Ann Carbon, Washington. Nandiyan po si Evangelina Mamdo. Hi to Infinite Stream TV and then Dinya Santos and hi to Merjane Tan. Okay, so ipapakita ko sa inyo makahabayan ang vlog po ni Atty. Claire. Dito talagang binuljak niya itong si Hitad, pati po yung mga DBS makabayan. So for more details, let's watch this. May nabasang post itong si Senator Bato na galing sa isang vlogger na lumalabas bakit ako na yung naging issue at saka si Jonathan Morales. Siguro bayaran ka ni First Lady. Kasi partner, lumabas kasi sa hearing na hindi nila nadikdik. Hindi nadikdik si PBBM. Kahit sabihin pa nung Jonathan Morales na dapat itong ipatest, pa-drug test, kasi doon yung siya pumupunta eh. Bilang dating pulis, sabi niya, hindi natin pwedeng bigyan na, parang sinabi nga din ni General Lasso, na hindi namin pwedeng puntiryahin o sabihin na ikaw magpa-drug test ka kung wala ka namang ebidensya maliwanag. Correct. Diba? Kasi lumalabas dito sa mga dokumentong pinalabas ni Senator Jonathan Morales. Parang Peke, parang gawa-gawa. Kasi diba, sabi nga natin, kung wala itong kinahinatnan at umpisa pa lang, kinat na, ba't ka nga umabot sa pre-operation report? Kaya nga walang control number dahil pinakat na eh. So, sino ang nagsabi sa'yo na gawin mo yung pre-operation report? Eh, hindi ka naman team leader. And besides, partner, ang gusto lang malaman rito ni Senator Bato de la Rosa, bakit nag-leak?
Yun. Okay. Kaya, kasi ang concern niya, kung totoong may nangyayari sa loob ng organisasyon ng PIDEA, national security concern to. Delikado yun. Delikado yun. Bakit mapupunta sa drug test? Oo. Kasi kung yun ay papatulan din ni Senator Bato, abay makakaroon na partner ng ibang partner. Di ba? Makukulayan siya. Kaya lang, syempre, sabi ni Senator Bato, neutral ako dito. Ang gusto ko malaman ang katotohanan. Nagalit siya dun sa post ni ni Maharlika. Oo. Kitang-kita. Sabi niya, ako ginagawa ko lang yung trabaho niya. Trabaho ko at kung anong tama. Parang ang dating, sino ka para sabihan mo ako na bayaran ako? Diba? Sabi, ito bang mukhang to, bayaran? Parang ganun yung dating. So, siguro dito, partner, hinangaan ko si Senator Bato kasi para bang hindi naman siya nagbulag-bulagan. Diba? Kahit siguro siya ay matalik na kaibigan ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, nagpaka-neutral siya dito. Tinignan niya lahat yung mga anggulo. Yun nga lang dapat, huwag siya magbibigay ng conclusion na may ahas. Kasi wala pa napapatunayang totoo yung dokumento. Correct. Kung totoong may nag-leak, wala nga makita sa files nila. Kaya kung pagsasama-samahin nyo, yung sinasabi niya na hindi natuloy, hanggang doon ka lang. Dapat sa investigation mo. Ang problema, yung sa sinumpang salaysay sa files, hindi rin makita. Partner, kaya hindi din siguro digdig talaga diniini yung hearing ng mga malalalim pa na tanong. Kasi nakita nga niya. Diba? Yung mismong dokumento. At bilang dating official ng PNP, alam niya kung paano yung proseso dyan. Diba? At alam niya kung ano yung klase ng dokumento na legit. Kasi nagsasagawa din sila ng ng operation partner. Lalo tigit naging siya dati partner. Hepe ng PNP. Diba? Lumalabas kasi dito, mula sa investigation hanggang sa pre-operation report, hanggang authority to operate, one-man team. Correct. Si Jonathan Morales. Kasi lahat siya pumirma. Wala siyang kasama. So, paano yun? Talagang pagdududahan yun. Diba? So, anong naging katapusan? Parang hindi natuloy because nga nabasa, hindi siya natapos agad. Kasi nabasa na ni Senator Bato yung post. Parang pinapatawag din ata partner si dating Executive Secretary Ochoa. Kasi nga binanggit. Di ba? Kasi si dating Executive Secretary Ochoa, panahon niya ni Pinoy. Pero partner, andali mag-name drop. Madali rin mag-deny. Diba? Wala kang ebidensya. Hindi ka nga sabi ko nga, partner, kung ikaw naman ay dati pang palaban, dati ka ng palaban, at ikaw ay isa sa mga tao na madalas magreklamo sa irregularity ng PIDEA, bakit hindi mo ito nireklamo? Correct. Tama. Diba? Dapat pumunta ka na sa mga partners, sa mga network, TV network. At sinabi mo na ito si ganyan, malaking issue to, partner. May artista, mayroong politiko. Pumunta ka sa mga grupo-grupo dyan. Na, di ba, partner? Na ang kanilang advokasya ay sa mga sa mga katiwalian. Kasi sa pamahalaan. At that time, anong posisyon ni PBBM? Governor? No. Governor ba siya noong 2012? Di ba? Yun lang yun. Siguro kasi, partner, ito yung thinking ko kasi lawyer ako partner, di ba? Kumbaga nakikita ko yung pwedeng tanungin, di ba? Sa akin lang, kung totoo man yan, i-prove niya the authenticity. Pero kung salita lang to, mahirap yun Mahirap, di ba? So, ano pa bang next hagbang na gagawin? Saan patungo itong hearing? Yan ang tanong ng taong bayan ang gusto nga ni Jonathan Morales, magpa-drug test, doon talaga yung tinutubok niya. Pero that's not the issue. Actually, and hindi yan yung pake ng hearing na ito. So, partner, na sinagawa ni Senator Bato de la Rosa. Saka 2012 pa to, partner. At mauutusan ngayon. Correct. Diba? Pero syempre, partner, pag may nalaman tayo, senator daw siya noong 2012. Senator na. Senator siya. Panahon ni Pinoy. Okay. So, partner, sa akin lang, kung 2012 to, di ba?
di dapat ano na ngayon, 2023. Bakit ngayon ka magpapahamon? Sana noon. 2012, pinahamon mo na siya. Diba? Tapos bigla kang papasok doon sa issue na 2 minutes lang tapos na yung pag-drug test. O, saan mo nakuha yan na idea? Diba? Para kumbaga, gawin mong issue dyan, wala kang pakialam doon. Di yan yung pinunta mo dyan sa Senado. Diba? So, minsan makikita mo anong motibo. Diba? Magtataka ka talaga, partner. Bakit? Yan ang dinidiin talaga. Even yung ibang mga partner, yung ibang bumabatikos ngayon. Oo, kay laging PBBM. ganyan. Hindi, sa akin lang, partner. Sige, go ahead. Talaga, patunayan nyo he's using. Now, as president, ay isa tayo sa mangunguna. Correct. Para batikusin siya. Siyempre, di pwedeng lumalabag ka sa batas, partner. But you have to prove it. Hindi yung sa pamamagitan ng old documents na the authenticity, yung existence is in question pa. So, hindi pwede ganyan eh. Diba? Correct. Alright. Anyway, it's 8:58. Hi kay Phil Pino Ako Channel, Berlin, Rose Pablo, Randy Abaya, Almodovar, Petra, conspiracy nga yan ng Duterte Group. Sabi pa niya, binamasa ko lang po yung mga reaksyon rito. Good day po, DZXL. Lahat ng naglalabas ang against the president ay puro paninira lang para sa iilan. Bakit di ilabas ang mga nagawang maganda ng ating presidente para sa bayan? Phil Castro watching from UK. Alam mo naman, parang hindi ka kabisado kung ano yung Pilipinas, lalo tigil pagdating sa politika. Hindi natin pinag-uusapan yung magandang gawain. Alam mo kung bakit? Kasi that's the leaders that's their responsibility to do good talaga for the country. Exactly. So ang makikita talaga dyan yung negatibo. So kaya sa akin lang, ipakita nyo muna yung ebidensya na talagang gumagamit siya ngayon. Yung kompleto. Oo. At saka natin, at legit. At saka natin babatikusin. Hindi makakalusot sa atin yan. Correct. Diba? Kung mali. Diba? Unfair naman yan sa Pangulo. Ang Pangulo, kung ano-ano na lang po ang mga iniisip, ginagawang hagbang para mabigyan ng solusyon itong mga problema. Yung kanina nangyari na naman, partner, yung pambobomba. Okay, so any comment, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay, so anyway, yan po ating manakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagsusumamo po kami na tulungan mo kaming mahanap ang tamang paraan upang malutas ang aming mga problema. Pakiusap na ipadama mo pong muli sa amin ang iyong pag-ibig. Nananampalataya po kami sa iyo at alam naming binabantayan mo po kaming lahat. Nalalaman mo po na kami ay nasa isang malungkot na sitwasyon. Diyos na siyang nagtutustos at nagmamahal sa amin. Pakiusap po, nadinggin mo ang aming mga panalangin. Panginoon, naway pagpalain mo po ang lahat ng pamilyang Pilipino. Pakiusap po na patuloy mo silang akayin at ingatan. Ito po ang aming dasal ngayong araw. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.